Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa yaman at pag-ibig? Sabi nila, kayang bilhin ng salapi ang lahat. Isang malaking mansyon, isang magarang sasakyan, at kahit ang panandali ang ligaya. Ngunit kaya ba nitong bumili ng tunay na pagmamahal ng isang ina? Kaya ba nitong hilumin ang isang durog na pusong naghahanap ng kalinga? Samahan ninyo akong buksan ang unang kabanata ng isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang halaga. Ang tanging maririnig sa malawak na komedor ng Hacienda de las Nubes ay ang mahinang tunog ng kubyertos na tumatama sa porselanang plato. Ang tunog ay naglalakbay sa buong silid, tila nawawala sa katahimikan bago pa man ito makarating sa kabilang dulo ng napakahabang lamesang gawa sa mahogany. Sa magkabilang dulo ng lamesa, mag-isang nakaupo ang mag-ama. Si Lacan Montemayor, sa kanyang pormal na kasuotan, ay nakatitig sa hawak niyang tablet. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na sahig. Sa kabilang dulo, si Sinag, 9 na taong gulang, ay tila lulunukin na ng kanyang malaking upuan. Pinaglalaruan niya ang pagkain sa kanyang plato, isang mamahaling almusal na wala namang lasa para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa isang bakanteng upuan sa tabi ng kanyang ama. Ang upuan kung saan dating umuupo ang kanyang ina. Ngayon, hangin na lamang ang naroon. Isang malamig at malungkot na hangin. Sinag. Ang boses ni Lacan ay hindi malakas, ngunit sapat na para basagin ang katahimikan. Napapitlag ang bata at agad na tumingin sa kanyang ama. Po, Papa? Ibinaling ni Lacan ang tingin mula sa tablet patungo sa kanyang anak. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Para itong isang CEO na kausap ang isang empleyado, hindi isang amang kausap ang nag-iisang anak. I have made a decision regarding your future, our future. Sabi ni Lacan, ang kanyang mga salita ay maingat at may bigat. It's time for this house to have a mother again. Natigilan si Sinag. Ang tinidor na hawak niya ay bumagsak sa plato. Lumikha ng isang matunog na kalansing. Hindi pinansin ni Lacan ang reaksyon ng anak. Nagpatuloy siya na parang naglalahad ng isang business proposal. I have selected 5 suitable candidates. They are all from respectable families, well-educated, and understand our world. This weekend, they will all come for dinner. I want you to observe them. Talk to them. Naramdaman ni Sinag na naninikip ang kanyang dibdib. Mga kandidata? Parang isang palabas. Parang isang interview para sa trabaho. Hindi niya kailangan ng bagong ina. Ang gusto niya ay ang kanyang tunay na ina. At the end of the dinner, pagpapatuloy ni Lacan, I will ask for your opinion. I want you to choose who among them you feel most comfortable with. This is for your own good, Sinag. Hindi na nakasagot ang bata. Yumuko na lamang siya. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Pakiramdam niya ay isa siyang premyo sa isang patimpalak na hindi niya maintindihan. Hindi na niya nagalaw ang kanyang pagkain. Para makatakas sa bigat ng hangin sa loob ng mansyon, tumakbo si Sinag palabas sa hardin. Ito ang kanyang kanlungan. Ang mga bulaklak at halaman ang tanging nakakaintindi sa kanyang kalungkutan. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang masagi ang isang paso ng bougainvillea. Nahulog ito at nabasag, kumalat ang lupa sa mamahaling tiles ng pathway. Nataranta siya. Alam niyang magagalit ang kanyang papa. Agad siyang naupo para subukang ayusin ang gulo. Pero lalo lang kumalat ang lupa sa kanyang mga kamay at damit. Hayaan mo na, ako na dyan. Isang mahinahong boses ang naririnig niya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang babaeng nakasuot ng uniporme ng mga katulong. Bago lang ito. Hindi niya pa ito nakikita noon. Ang babae ay may simpleng itsura, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi
na tila nagbibigay liwanag. Naku, baka pagalitan po ako ni Papa. Halos pabulong na, sabi ni Sinag. Umupo ang babae sa tabi niya. Hindi alintana, na madudumihan ng kanyang palda. Hindi iyan. Aksidente lang naman, hindi ba? Ang mahalaga, hindi ka nasaktan. Kumuha siya ng maliit na dustpan at walis at sinimulang linisin ang kalat. Ako nga pala si Liwayway. Pwede mo akong tawaging Ate Liway. Sinag po. Mahinang sagot ng bata. Sinag. Ulit ni Liwayway. Napakagandang pangalan. Parang sinag ng araw. Ngumiti ito. Alam mo ba, kapag may nababasag na paso, sabi ng lola ko, para lang daw yang bituin na nahulog. Kailangan mo lang siyang ibalik sa lupa para muling mamulaklak. Tumingala si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting interes sa unang pagkakataon sa buong umaga. Itinuro ni Liwayway ang mga bulaklak. Tingnan mo, balang araw. Mas maganda pa dyan ang tutubo ulit. Sa simpleng paliwanag na yon, naramdaman ni Sinag ang isang kislap ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, nakita ni Lakan ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng paso at nakita niya ang pagdating ng bagong tagalinis. Nakita niya ang pag-uusap nila at higit sa lahat, nakita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Ngunit hindi siya nakaramdam ng saya. Sa halip, isang inis ang kanyang naramdaman, isang iritasyon. Bakit sa isang katulong ngumingiti nang ganoon ang anak niya? Isang nanangiting matagal na niyang hindi nakikita. Kahit anong mamahaling laruan pa ang ibigay niya. May kung anong hindi tama. Isang paglabag sa kaayusan. Kinuha niya ang intercom sa kanyang mesa at tinawag ang hepe ng mga kasambahay. Manang Cora, pumunta ka dito. Ilang sandali lang, pumasok na ang matandang katiwala. Sir Lakan? Hindi inalis ni Lakan ang kanyang tingin sa bintana, kung saan nag-uusap pa rin si Liwayway at Sinag. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng anumang emosyon. Bantayan mo ang bagong tagalinis na yan. Utos niya. Ayokong masyadong napapalapit ang anak ko sa mga taong hindi niya kauri. Para kay Liwayway, ang pagtatrabaho sa Hacienda de las Nubes ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Isang mundong gawa sa kinang at katahimikan, kung saan ang bawat sulok ay amoy mamahaling pabango at lumang pera. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, nararamdaman niya ang isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Ito ang lamig ng kalungkutan, lalo na ngayong hapon. Nasa gilid ng malaking sala si Liwayway, nagpupunas ng isang antigong kabinet nang dumating ang 5 kandidata para sa isang merienda kasama si Don Lakan. Sila ay parang mga ibong pabo, magaganda sa paningin, ngunit tila nagpapaligsahan sa pagpapataasan ng ere. Ang kanilang mga tawanan ay matinis at kalkulado, at ang kanilang mga tingin ay puno ng pagsusuri sa isa't isa. Oh my gosh, Esmeralda, is that the latest Birkin? It must have cost a fortune, sabi ng isang babaeng kulay ginto ang buhok. Ngumiti si Esmeralda Valderrama, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Just a little something Lacan's contact got for me from Paris. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may diin sa pangalan ni Lacan, isang paraan ng pag-aangkin. Nakaupo sa gitna si Sinag, tila isang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Bawat isa sa mga babae ay sinusubukang kunin ang kanyang atensyon, ngunit ang mga mata ng bata ay blanko. Sinag, darling, I brought you some Belgian chocolates, sabi ni Esmeralda, inilalapit ang isang magandang kahon sa bata. They're the finest in the world. Napilitang tumango si Sinag. Salamat po. Nang sandaling tumalikod si Lakan para sagutin ang isang tawag, nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Esmeralda. Ang matamis na ngiti ay nawala. Napalitan ng bahagyang inis nang hindi man lang tingnan ni Sinag ang tsokolate. Isa itong mabilis na sandali. Ngunit para kay Liwayway,
Sapat na yon para makita ang katotohanan sa likod ng maskara. Lahat sila ay nakatingin kay Sinag, ngunit walang sino man sa kanila ang tunay na nakakakita sa kanya. Ang nakikita lang nila ay ang pangalang Montemayor at ang yaman na kaakibat nito. Nakaramdam si Liwayway ng awa, isang matinding awa para sa batang nalulunod sa isang dagat ng pagkukunwari. Maya-maya, nagpaalam si Sinag para pumunta sa banyo, ngunit hindi na ito bumalik. Alam ni Liwayway kung saan ito hahanapin. Natagpuan niya ang bata sa silid-aklatan, sa pinakaliblib na sulok, nakaupo sa sahig. Yakap-yakap nito ang isang malaking photo album na balat nito ay gawa sa mamahaling katad. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakabukas ang album sa isang pahina kung saan may litrato ng isang magandang babae na kamukha ni Sinag. Masaya itong nakangiti habang karga ang isang sanggol. Ang kanyang ina. Walang imik si Sinag, ngunit ang kanyang maliliit na balikat ay nayayanig dahil sa tahimik na pag-iyak. Hindi nagsalita si Liwayway. Umupo lang siya sa sahig, hindi kalayuan sa bata, at hinayaan itong maramdaman na may kasama siya. Hindi niya kailangang magtanong. Alam niya ang pakiramdam ng pagkaulila. Alam niya ang sakit ng paghahanap sa isang taong hindi na kailanman babalik. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag iyon sa tabi ng bata. Iyon lang, isang simpleng alok ng karamay. Kinuha ni Sinag ang panyo at ipinunas sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Liwayway at sa kanyang mga mata, nakita ni Liwayway ang pasasalamat. Habang pinagmamasdan niya ang malungkot na anyo ni Sinag, bumalik sa isipan ni Liwayway ang isang alaala na matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Ang kanyang bunsong kapatid na si Toto. Sakitin ito mula pagkabata. Naaalala pa niya ang mga gabing binabantayan niya ito, kinakantahan para mawala ang sakit. Naaalala niya ang pangako niya rito na kapag lumaki siya at nakapagtrabaho, ibibili niya ito ng pinakamasarap na sorbetes at dadalhin sa perya. Isang pangakong hindi na niya natupad. Kinuha ng malubhang sakit si Toto dahil walang sapat na pera ang kanilang pamilya para sa mamahaling gamutan. Sa mukha ni Sinag, nakikita niya ang kanyang kapatid, isang batang nangangailangan ng kalinga, ng pagmamahal na hindi kayang bilhin ng pera. At sa puso ni Liwayway, nabuhay muli ang sakit, kasabay ng isang matinding pagnanais na protektahan ang batang nasa harap niya. Alam mo dapat kung saan ang lugar mo. Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Napalingon si Liwayway at nakita si Esmeralda na nakatayo sa may pintuan ng silid-aklatan. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang kanyang ngiti ay wala na at ang kanyang mga mata ay matalim. Agad na napatayo si Liwayway. Ma'am Esmeralda? Lumapit si Esmeralda. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog sa sahig. Hindi trabaho ng isang katulong ang makipag-upo sa anak ng amo niya. Baka kung ano pa ang isipin ng bata. Ang kanyang mga salita ay tila balot sa seda, ngunit may tinik sa loob. Huwag mong isipin na dahil nginitian ka ng bata, ay may puwang ka na sa pamilyang ito. Yumuko si Liwayway, naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Paumanhin po. Nakita ko lang po si Sir Sinag na. Wala akong pakialam sa nakita mo. Putol ni Esmeralda. Bumalik ka sa trabaho mo. Tumango na lamang si Liwayway at mabilis na lumabas ng silid-aklatan, dala ang isang mabigat na damdamin. Takot, oo, ngunit higit pa roon ay galit. Galit para sa kawalang puso ng babae. Kinagabihan, habang nagliligpit si Liwayway sa kusina, palihim na lumapit sa kanya si Sinag. May itinatago ito sa kanyang likuran. Ate Liway, pabulong niyang tawag. Ngumiti si Liwayway. O Sinag, bakit gising ka pa?
Inilahad ng bata ang isang piraso ng papel na tinupi. Isang drawing. Binuksan ito ni Liwayway. Nakatayo sa drawing ang 3 tao na gawa sa stick figures. Isang mataas na lalaki, isang babae na may mahabang buhok, at isang maliit na bata sa gitna. Magkakahawak sila ng kamay. Sa itaas, may isang malaking araw na nakangiti. Nakasulat sa ilalim ang mga pangalan. Papa, Ate Liway, ako, isang pamilya. Naramdaman ni Liwayway na nanubig ang kanyang mga mata. Ang simpleng guhit na yon ay bumaon sa kanyang puso. Para sa'yo po, sabi ni Sinag, saka mabilis na tumakbo paakyat ng hagdan. Niyakap ni Liwayway ang papel. Ito na marahil ang pinakamahalagang bagay na natanggap niya sa buong buhay niya. Ngunit sa parehong sandali, isang takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Narinig niya ang papalapit na mga yabag ni Lakan Montemayor mula sa pasilyo. Sa isang iglap, mabilis niyang itinupi ang drawing at maingat na isinilid sa ilalim ng sapin ng sapatos sa loob ng kanyang bulsa kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang hapunan ay inihanda na parang isang koronasyon. Ang pinakamahusay na mga kubyertos na pilak ay nakalatag. Ang mga kristal na kopita ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng aranya. At ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pagkain at pabango ng 5 babaeng nakaupo sa paligid ng lamesa. Para kay Lakan Montemayor, ito ang huling yugto ng kanyang plano. Isang transaksyong kailangan niyang isara. Pinagmasdan niya ang 5 babae. Bawat isa ay perpekto sa papel, maganda, mayaman, mula sa tamang pamilya. Si Esmeralda, lalo na ang pinakaprominente. Ang paraan ng kanyang pag-upo, ang kanyang matalinong pakikipag-usap tungkol sa sining at negosyo, lahat ay sumisigaw ng ginang Montemayor. Naramdaman niya ang isang kislap ng kasiyahan. Ito ang tamang desisyon. Ito ang kailangan ng kanyang anak. Isang ina na magpapakita sa kanya ng tamang landas sa kanilang mundo. Ngunit nang tumingin siya kay Sinag na nakaupo sa tabi niya, ang kasiyahang yun ay naglaho. Tahimik ang bata. Sumasagot lamang ito kapag tinatanong at ang mga sagot nito ay laging maikli. Opo. Salamat po. Mga salitang walang buhay. Isang bahagi ni Lakan ang nainis sa pag-uugali ng anak. Hindi ba nito nakikita na lahat ng ito ay para sa kanya? Pagkatapos ng hapunan, dumating ang oras para sa pagbibigay ng regalo. Isang tradisyon na iminungkahi ni Esmeralda para daw mas mapalapit ang kanilang loob kay Sinag. Para kay Lakan, isa lang itong paraan para maipakita kung sino ang may kakayahang magbigay ng pinakamahusay. Ang unang kandidata ay nagbigay ng pinakabagong game console. Ngumiti si Sinag at nagpasalamat. Ang pangalawa ay nagbigay ng isang set ng mga librong pang-agham. Tumango si Sinag at nagpasalamat. Sunod-sunod ang mga regalo, lahat ay mamahalin, lahat ay nakabalot ng maganda, ngunit walang kahit isa man lang ang nakapagpaningning sa mga mata ng bata. Nang si Esmeralda na ang magbibigay, tumayo siya at lumapit kay Sinag. Ang kanyang regalo ay hindi nakalagay sa isang kahon. Isa itong sobre. Sinag, darling, sabi niya sa malambing na boses. Alam kong mahilig ka sa mga hayop, kaya sa susunod na linggo may darating dito sa hasyenda. Isang maliit na kabayo para lang sa'yo. Isang kabayo. Ang pinaka-ekstrabaganteng regalo sa lahat. Nagkaroon ng bulungan ng paghanga mula sa ibang mga babae. Ngumiti si Lakan. Ito na yon, isang perpektong galaw. Pero si Sinag ay tumingin lang sa sobre. Salamat po, sabi niya sa parehong walang emosyong boses. Dito na naubos ang pasensya ni Lakan. Kailangan nang matapos ang gabing ito. Tumayo siya, hudyat na, tapos na ang palabas. Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Nagustuhan mo ba ang mga regalo nila? Yumuko ang bata. Opo, Papa.
Good. Lumakad si Lakan patungo sa gitna. Now, the time has come. Tumingin ka sa kanila, sa 5 mong tita. Sino sa kanila ang gusto mong maging ang bago mong ina? Ang tanong ay bumagsak na parang isang malaking bato sa gitna ng silid. Ang lahat ng mata ay napunta kay Sinag. Ang 5 babae ay umayos ng upo. Ang kanilang mga pekeng ng ngiti ay mas lalong humigpit, puno ng pag-aabang. Napapalunok si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumingin siya sa kanyang ama na parang humihingi ng tulong, ngunit ang nakita lang niya ay isang malamig na ekspresyon na nagsasabing, "Sumunod ka na lang." Pagkatapos, tiningnan niya ang 5. Para silang mga manikang nakatingin sa kanya. Magaganda, ngunit walang puso. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa paligid ng silid. Lumalagpas sa mga kandidata, sa mga mamahaling palamuti, sa mga anino. Naghahanap. Hanggang sa huminto ang kanyang tingin sa isang sulok, malapit sa pintuan ng kusina. Doon nakatayo si Liwayway. Tahimik, halos hindi nakikita. Naghihintay ng utos mula sa head butler. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ngunit naramdaman niya ang titig ng bata. Nang dahan-dahan siyang mag-angat ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liwayway, walang paghuhusga, walang pag-aabang. Tanging pag-unawa at pag-aalala lang ang nakita ni Sinag. At sa sandaling iyon, nakapagdesisyon ang bata. Dahan-dahan, bumaba si Sinag mula sa kanyang upuan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang maliliit na yabag ng kanyang sapatos sa sahig na marmol. Nilagpasan niya ang unang kandidata. Nilagpasan niya ang pangalawa, pangatlo, pang-4. Nilagpasan niya si Esmeralda na hindi makapaniwala sa nakikita. Nagpatuloy sa paglakad si Sinag, dire-diretso patungo sa sulok kung nasaan si Liwayway. Huminto siya sa harap ng naguguluhan at natatakot na katulong. Ang lahat ay napigil ang hininga. Itinaas ni Sinag ang kanyang maliit na kamay at itinuro si Liwayway. Sa isang boses na malinaw at buo, sa kabila ng panginginig, sinabi niya ang mga salitang babasag sa mundo ni Lakan Montemayor. Gusto ko po siya. Isang iglap ng katahimikan na sinundan ng isang mahinang gasp mula sa isa sa mga bisita. Para kay Lakan, ang oras ay tila tumigil. Ang mga salita ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paulit-ulit. Hindi maaari. Isang alon ng matinding pagkapahiya ang bumuhos sa kanya. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang maingat na piniling mga kandidata, lahat ay gumuho dahil sa isang salita mula sa kanyang anak. At para kanino? Para sa isang katulong. Nakita niya ang itsura ng mga bisita niya, ang pagkabigla, ang nagpipigil na pagtawa. Nakita niya ang mukha ni Esmeralda, isang maskara ng galit at kahihiyan. Ang pagkapahiya ni Lakan ay mabilis na naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi nakatuon sa kanyang anak, kundi sa babaeng nasa harap nito. Ang babaeng sa tingin niya ay siyang may pakana ng lahat ng ito. Ang babaeng naglakas loob na manipulahin ang kahinaan ng kanyang anak para sa sarili nitong kapakanan. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang malamig na kontrol. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng yelo at bakal. Tapos na ang salo-salo, anunsyo niya. Hindi tinitingnan ang sinuman sa kanyang mga bisita. Makaaalis na kayong lahat. Walang nangahas na magtanong. Mabilis na nagsitayuan ang mga bisita, kinuha ang kanilang mga bag at halos takbuhin ang paglabas sa komedor. Ang kanilang pagmamadali ay nag-iwan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Nang tanging sila na lang ang natira, si Lakan, si Sinag na ngayon ay nagtatago sa likod ni Liwayway at si Liwayway na nanginginig sa takot. Ibinaling ni Lakan ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liwayway. Isang tingin
na puno ng pagkamuhi. Isang tingin na nangangako ng kaparusahan. Isang tingin na malinaw na nagsasabi, kasalanan mo ito. Umakyat si Esmeralda Valderrama sa guest suite na nakalaan para sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 libra ng galit. Isinara niya ang pinto nang may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang imahe ng maliit na batang nagtuturo sa isang katulong ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Isang hamak na katulong, isang basahan. Lumapit siya sa malaking salamin na may gintong kwadro. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang perpektong ayos na buhok, ang mamahaling damit, ang alahas na kumikinang. Lahat ng ito, ang buong pagkatao niya. Ipinagpalit sa isang babaeng marahil ay amoy pawis at murang sabon. Hindi! Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ako papayag na matalo ng isang basura. Ang kahihiyan ay kumukulo sa loob niya. Mas masakit pa sa anumang sampal. Ang plano ng kanyang pamilya, ang pag-ahon nila mula sa bingit ng pagkalugi, lahat ay nakasalalay sa kasal na ito. At hindi niya hahayaang sirain yon ng isang walang kwentang tagalinis. Dito, isang madilim na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang mag-aalis kay Liwayway sa hasyenda, kundi sisira rin sa anumang bakas ng tiwala na maaring mayroon silakan para dito. Naalala niya ang isang bagay. Noong 1 linggo, sa isang sandali ng kahinaan, ipinakita sa kanya ni Lacan ang isang maliit na kahon na yari sa pelus. Sa loob nito ay isang diamond brooch, hugis ng isang bulaklak na sampagwita. Pamana pa ito ng lola ng aking asawa, sabi ni Lacan noon. Ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Iyon ang magiging sandata niya. Naghintay si Esmeralda hanggang sa lumalim ang gabi. Nang sigurado na siyang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga naiwan sa hapunan, at si Lacan ay malamang na nagkukulong sa kanyang opisina. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga mamahaling takong ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa makapal na karpet ng pasilyo. Para siyang isang ahas na gumagapang sa dilim. Pumasok siya sa master suite ni Lacan. Alam niya kung saan nakatago ang kahon ng alahas. Sa isang iglap, nasa kamay na niya ang kumikinang na brooch. Ang mga diamante ay malamig sa kanyang palad. Sunod niyang pinuntahan ang quarters ng mga katulong. Isang lugar na hindi pa niya napupuntahan kailanman. Nakikita niya ang hilera ng mga simpleng locker na gawa sa metal. Hinanap niya ang pangalang Liwayway Ramos na nakasulat sa isang piraso ng tape. Hindi ito nakalock. Sino ba namang mag-iisip na pagnakawan ng isang lugar na walang anumang halaga? Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang ilang piraso ng damit na maayos na nakatupi, isang lumang rosaryo, at isang maliit at halos pudpod ng pitaka. Naramdaman niya ang isang alon ng pagkasuklam. Ito lang ba ang pag-aari ng babaeng sumira sa kanyang gabi? Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang maliit na bag ni Liwayway at maingat na inilagay ang diamond brooch sa pinakailalim, sa ilalim ng isang lumang panyo. Isinara niya ang locker at umalis na parang isang multo. Nang bumalik siya, natagpuan niya si Lacan sa kanyang study. Nakatayo sa harap ng bintana at nakatingin sa kadiliman. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang likod ay matigas sa tensyon. Lumapit si Esmeralda. Ang kanyang mukha ay balot ng pekeng pag-aalala. Lacan? Malamig niyang sabi, I'm so sorry for what happened tonight. Nakakahiya para sa'yo. Hindi lumingon si Lacan. Just leave it, Esmeralda. Hindi. Hindi ko pwedeng palampasin lang. Giit niya. Lumapit pa. Hindi ako nag-aalala para sa sarili ko. Nag-aalala ako para sa'yo at para kay Sinag. Ito ang nakakuha ng atensyon ni Lacan. Dahan-dahan siyang humarap, ang kanyang mga mata ay madilim. Nagpatuloy si Esmeralda, pinipili ng mabuti ang bawat salita.
He's so vulnerable right now, Lakan. Isang bata na naghahanap ng pagmamahal, madaling mauto. At may mga taong kayang samantalahin ang ganoong sitwasyon. Kumunot ang noo ni Lakan. What are you trying to say? That woman? Yung liwayway, sabi ni Esmeralda, na parang hirap na hirap siyang bigkasin ng pangalan. Nakita ko kung paano siya tumingin sa'yo sa mansyon na ito. Nakita ko kung paano niya kinukuha ang loob ni Sinag. Lakan, mag-isip ka. Isang katulong na bigla na lang naging paborito ng anak mo? Sa tingin mo ba nagkataon lang ang lahat ng iyon? Ang lason ay nagsimula ng kumalat. Ang mga salita ni Esmeralda ay tumama sa mismong ugat ng galit at pagkapahiya ni Lakan. Tama siya. Imposibleng nagkataon lang. Minamanipula siya. Minamanipula ang kanyang anak. She's a gold digger, Lakan. Bulong ni Esmeralda. Isang ahas na dahan-dahang pumapasok sa pamilya mo. You have to be careful. Hindi mo alam kung ano pa ang kaya niyang gawin para sa pera. Isang imahe ang biglang pumasok sa isip ni Lakan, ang diamond brooch ng kanyang yumaong asawa. Isang biglaang takot ang kanyang naramdaman. Mabilis niyang nilagpasan si Esmeralda at tinungo ang kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang jewelry box. Gaya ng inaasahan, wala roon ang brooch. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Pagkatapos ay kumulo ito sa galit. Bumalik siya sa study, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Nakita ni Esmeralda ang pagbabago sa kanyang anyo at alam niyang tagumpay ang kanyang plano. Lakan, anong problema? Tanong niya, puno ng pekeng pag-aalala. Tumingin si Lakan sa kanya, ngunit ang kanyang tingin ay lumalagpas. Ang kanyang isip ay nakatuon na sa isang bagay lamang. Pagpapatunay. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay buo na. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang intercom. Nang sumagot si Manang Cora, ang boses ni Lakan ay malamig at walang awa. Manang, dalhin mo dito sa study ang lahat ng gamit ng katulong na si Liwayway. Utos niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ngayon din, nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang pinipilit niyang ayusin ang kanyang simpleng higaan. Ang guhit ni Sinag ay nasa ilalim ng kanyang unan, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting init sa malamig na gabi. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Ang galit sa mga mata ni Don Lakan ay parang isang apoy na tumupok sa lahat ng pag-asa na nagsisimula ng mabuo sa kanyang puso. Narinig niya ang katok sa pinto. Si Manang Cora iyon, ang kanyang mukha ay balot ng awa at pag-aalala. Liway, pinapatawag ka ni Sir Lakan sa kanyang study. Isang kaba ang dumaloy sa buong katawan ni Liwayway. Bakit daw po, Manang? Umiling lang ang matanda. Sumunod ka na lang, Hija. Mag-iingat ka. Ang bawat hakbang patungo sa study ni Lakan ay parang isang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang pasilyo ay tila mas sumaba at mas dumilim kaysa dati. Nang buksan niya ang pinto, ang nakita niya ay isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Don Lakan sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay parang isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Sa gilid, nakaupo si Esmeralda. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan na parang isang inosenteng anghel, ngunit may isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata na tanging si Liwayway lang ang nakapansin. At sa sahig, sa pagitan nilang lahat, naroon ang kanyang maliit na bag. Ang mga laman nito ay nakakalat na parang basura. Ang kanyang lumang rosaryo, ang kanyang pitaka na may lamang ilang baryo, ang kanyang sukli. Sir Lakan, nanginginig niyang tanong, ano po ito? Hindi siya sinagot ni Lakan. Sa halip, ang mga mata nito ay tila sinusunog siya. Pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita ko sa iyo, sa pagbibigay sa iyo ng trabaho sa pamamahay na ito, ganito lang ang isusukli mo sa akin? Ang boses ni Lakan ay mahinahon,
Ngunit ang lamig nito ay tumatagos. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumawa si Lakan, isang tawang walang saya. Talaga? Kung gayon, tulungan kitang maintindihan. Sa isang mabilis na kilos, sinipa niya ng bahagya ang mga gamit ni Liwayway. Isang kumikinang na bagay ang gumulong mula sa ilalim ng isang panyo at huminto sa paanan ni Liwayway. Isang diamond brooch. Napatitig si Liwayway dito. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Hindi maari. Paanong, nasaan mo yan nakuha? Tanong ni Lakan. Sa tingin ko ay hindi mo yan kayang bilhin sa sahod ng isang katulong. Hindi po akin yan. Agad na depensa ni Liwayway. Ang kanyang boses ay pumipiyok. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo sa akin. Tumingin siya kay Lakan. Nagmamakaawa. Ngunit ang nakita lang niya ay isang pader ng yelo. Tumingin siya kay Esmeralda na ngayon ay may ekspresyon ng pekeng pagkadismaya. Magnanakaw. Dinura ni Lakan ang salita na parang lason. Hindi ka lang isang manggagamit na sinusubukang paikutin ang ulo ng anak ko. Isa ka ring magnanakaw. Hindi po totoo yan. O yan, sigaw ni Liwayway. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang sigaw niya ay parang hangin lang para kay Lakan. Lumapit ito sa kanya, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Sabihin mo sa akin, sabi niya, ang bawat salita ay puno ng paghamak. Magkano ang kailangan mo para layuan ang anak ko? Magkano ang presyo mo? Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Ang akusasyon ng pagnanakaw ay masakit. Ngunit ang akusasyon na ang kanyang pagmamalasakit kay Sinag ay may presyo. Iyon ang bumasag sa kanyang puso. Wala po kayong karapatang sabihin yan. Humikbi siya. Mahal ko po si Sinag. Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko gamit ang marumi mong bibig. Sigaw ni Lakan na wala na ang lahat ng kontrol. Guards! 2 security guard na nakaistasyon sa labas ang mabilis na pumasok. Palabasin niyo ang babaeng ito sa pamamahay ko. Utos ni Lakan. Tumalikod na siya na parang hindi na niya kayang tingnan pa ang mukha ni Liwayway. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa kahit kailan sa lupang pag-aari ko. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Liwayway habang marang hinihila ng mga gwardya ang kanyang mga braso. Wala po akong kasalanan. Si Sinag po. Kailangan ko lang pong magpaalam sa kanya. Ngunit ang kanyang mga salita ay binaliwala. Kinaladkad siya palabas ng study, palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa luha. Habang hinihila siya palabas sa malaking pinto, nagsimulang pumatak ang isang malamig na ulan. Sa kanyang paghihirap, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, habang tinutulak siya palabas ng malaking tarangkahan na bakal, narinig niya ang isang sigaw mula sa loob ng mansyon. Isang sigaw na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ate Liway! Mabilis siyang lumingon sa huling pagkakataon. Sa itaas ng ingrandeng hagdanan, nakita niya ang maliit na anyo ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Sinubukan niyang sumigaw pabalik, ngunit bago pa man may lumabas na salita sa kanyang bibig. Isang malakas na tunog ang yumanig sa gabi. Ang mabigat na tarangkahan ay isinara ng may puwersa. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Isang tunog na tuluyan nang naghiwalay sa kanilang dalawang mundo. Sa mga sumunod na araw, isang bagong uri ng katahimikan ang bumalot sa Hacienda de las Nubes.
Hindi ito ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakakabingi, at puno ng mga salitang hindi masabi. Ito ang katahimikan ni Sinag. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling nagsalita ang bata. Para siyang isang manikang porselana, gumagalaw, humihinga, ngunit walang buhay. Ang kanyang mga mata, na dati may kislap, kapag nakikita si Liwayway ay naging blangko at walang anumang emosyon. Sa simula, inisip ni Lakan na isa lang itong pagtatampo, isang paraan ng bata para magprotesta. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit lumipas ang isang araw, 2, 3. Ang katahimikan ay nagpatuloy. Sa ika-4 na araw, hindi na nakatiis si Lakan. Ipinatawag niya ang pinakamahusay na child psychologist sa bansa. Matapos ang 1 oras na pakikipag-usap, o mas tamang sabihing, 1 oras ng pagsasalita sa isang pader na nagngangalang Sinag, hinarap ng doktor si Lakan sa kanyang study. Mr. Montemayor, simula ng doktor, ang kanyang boses ay seryoso. What your son is experiencing are classic signs of elective mutism, likely triggered by severe emotional trauma. May mga senyales din ng maagang yugto ng childhood depression. Hindi ito simpleng pagtatampo. This is a cry for help. Tila isang sampal ang mga salitang iyon para kay Lakan. Trauma, depression, ang kanyang anak? So what do you suggest? Anong gamot ang kailangan niya? Tanong ni Lakan. Gusto ng isang mabilis na solusyon. Umiling ang doktor. Hindi ito nadadaan sa gamot, sir. He needs a safe and loving environment. Kailangan niyang maramdaman na naririnig siya kahit hindi siya nagsasalita. At higit sa lahat, kailangan nating alamin ang pinakaugat ng trauma na ito. Mayroon bang malaking pagbabago sa buhay niya kamakailan? Mayroon bang taong biglang nawala sa kanya? Ang tanong ay tumama kay Lakan na parang kidlat, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang ideya. Imposible. Isang katulong lang iyon. Hindi maaaring ganoon kalaki ang epekto ng pagkawala nito. Nang hindi umubra ang siyensya, bumalik si Lakan sa alam niyang pinakamabisang paraan. Pera. Kinabukasan, isang dambuhalang kahon ang dumating sa hasyenda. Sa loob nito ay isang robot na kasing laki ni Sinag, kumpleto sa mga ilaw at tunog. Ito ang pinakabago at pinakamahal na laruan sa merkado. Tingnan mo, Sinag. Para sa'yo, sabi ni Lakan, puno ng pag-asa. Kaya niyang gawin lahat ng gusto mo. Ngunit si Sinag ay hindi man lang lumingon sa kumikinang na robot. Dahan-dahan siyang tumalikod at humarap sa pader ng kanyang silid. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang lukot na papel. Ang drawing na ibinigay niya kay Liwayway, na palihim niyang nakuha muli mula sa basurahan sa labas ng study bago pa man ito makuha ng mga basurero. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Habang nangyayari ito, si Esmeralda naman ay abala sa pagganap sa papel ng isang perpektong madrasta. Lagi siyang nasa tabi ni Sinag, sinusubukang basahan ito ng libro, sinusubukang kakausapin na ito. Ngunit ang kanyang pasensya ay may hangganan. Isang tanghali, sinubukan niyang subuan ng sopas si Sinag. Come on, darling. Just one bite for Tita Esme, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay pilit. Nakatitig lang sa malayo si Sinag. Sa inis ni Esmeralda, bahagya niyang naitulak ang kutsara at natapon ang mainit na sabaw sa damit ng bata. Hay nako! Mabilis na tumayo si Esmeralda, hindi para tulungan ang bata, kundi para tingnan kung nadumihan ang kanyang mamahaling bestida. Ang arte naman ng batang ito, bulong niya sa sarili, puno ng pagkadismaya. Hindi niya alam, nakatayo sa may bahagyang nakabukas na pinto si Lakan at narinig niya ang huling mga salita. Hindi niya narinig ng malinaw, ngunit sapat na para maramdaman ang inis sa tono nito. Agad na nagbago ang mukha ni Esmeralda nang makita siya. Oh, Lakan, clumsy me. Natapunan ko si Sinag.
sabi niya. Agad na kumuha ng tissue at kunwaring pinupunasan ng bata. Don't worry, darling. Tita will clean it up. Tumangulang si Lakan, ngunit isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Lakan. Naglakad-lakad siya sa loob ng kanyang tahimik na mansyon. Ang bawat sulok ay perpektong malinis. Ang lahat ay nasa ayos. Ngunit may kulang. May isang malaking espasyo na hindi mapunan. Napadpad siya sa pasilyo na patungo sa service area, ang lugar na madalas niyang makita noon, si Liwayway na tahimik na nagtatrabaho. Napagtanto niya na ang nangiti ni Sinag ay nawala, kasabay ng pagkawala ng babaeng iyon. Isang katotohanang pilit niyang itinatanggi, ngunit ngayon ay sumisigaw sa harap niya. Habang malalim siyang nag-iisip, lumapit sa kanya si Manang Cora. Ang matandang katiwala ay naglingkod na sa pamilya Montemayor bago pa man ipanganak si Lakan. Ang kanyang katapatan ay hindi matatawaran. Sir Lakan, sabi niya sa isang magalang ngunit matatag na boses. Ano yon, Manang? Nag-atubili sandali si Manang Cora, tila naghahanap ng tamang mga salita. Pagkatapos ay tiningnan niya si Lakan ng diretso sa mata. Sir? Patawarin na niyo po ako sa aking kapangahasan. Simula niya. Pero may mali po sa nangyari. Kilala ko po ang mga tao sa pamamahay na ito. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang babago sa lahat. Hindi po ganoong klaseng tao si Liwayway. Ang mga salita ni Manang Cora ay tumatak sa isipan ni Lakan na parang isang markang hindi maburra. Hindi po ganoong klaseng tao si Liwayway. Isang simpleng pangungusap, ngunit nagmula ito sa isang taong mas matagal nang naninilbihan sa pamilya kaysa sa kahit sino. Isang taong hindi kailanman nagsinungaling sa kanya. Ang binhi ng pagdududa na itinanim ni Manang Cora, diniligan pa ng mga bulong ng inis na narinig niya mula kay Esmeralda, ay nagsimulang tumubo. Isang hindi mapakaling pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang makita ang katotohanan. Kinabukasan, gumawa siya ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Palihim niyang ipinatawag ang kanyang pinagkakatiwalaang security technician at nagpalagay ng isang maliit, halos hindi makitang kamera sa silid ni Sinag. Itinago ito sa loob ng isang palamuting libro sa estante na may perpektong anggulo sa buong silid. Para lang ito sa kaligtasan ni Sinag, sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. May hinahanap siyang iba. Nang hapong iyon, nagkulong si Lakan sa kanyang study, sinasabing may importante siyang trabaho. Ngunit sa halip ng mga numero ng stock market, ang nasa screen ng kanyang computer ay isang live feed mula sa kamera sa silid ng kanyang anak. Nakaupo si Esmeralda sa gilid ng kama ni Sinag, hawak ang isang storybook. Si Sinag naman ay nakaupo sa sahig, nakatalikod, at nilalaro ang isang lumang kotseng kahoy. Sinag, makinig ka nga, sabi ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. This is a very nice story. It's about a prince. Hindi kumibo ang bata. Sinag, may bahid na ng inis sa tono ni Esmeralda. I'm talking to you. Look at me when I'm talking to you. Nananatiling nakatalikod ang bata. Mula sa kanyang study, nakikita ni Lakan ang pagkunot ng noo ni Esmeralda. Nakikita niya ang paghigpit ng hawak nito sa libro. Ilang linggo na kitang tinitiis. Biglang sigaw ni Esmeralda, tuluyan nang nawala ang kanyang pagkukunwari. Itinapon niya ang libro sa sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi ka ba talaga magsasalita? Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginagawa ko para sa'yo? Para sa atin? Dahil sa'yo, lahat ng plano ko masisira. Mabilis siyang tumayo at marahas na hinawakan ang balikat ni Sinag para pilitin itong humarap sa kanya. Ano? Magsalita ka. Say something.
Nanginginig ang maliit na katawan ni Sinag, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. At ang takot na yon, ang pagtanggi niyang sumunod, ang tuluyang nagpasabog sa galit ni Esmeralda. "Arg, nakakainis ka!" Sigaw niya at sa isang kilos na puno ng walang awang pagkapikon, malakas niyang itinulak si Sinag. Nawalan ng balanse ang bata. Ang lahat ay tila nag-slow motion sa paningin ni Lakan. Nakita niya sa screen ang pagbagsak ng kanyang anak. Nakita niya ang pagtama ng ulo nito sa gilid ng mababang mesang gawa sa kahoy. Isang mahinang tunog, isang ungol ng sakit. Para kay Lakan, ang sandaling iyon ay parang isang pagsabog ng bomba sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang dugo ay nagyelo. Ang mukha ni Esmeralda na puno ng galit. Ang anyo ng kanyang anak na nakahandusay sa sahig. Ang mga imaheng iyon ay sinunog sa kanyang utak. Isang alon ng primal na galit. Isang galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Ang bumuhos sa kanya. Isang galit hindi para kay Esmeralda, kundi para sa kanyang sarili. Sa kanyang katangahan, sa kanyang pagkabulag. Sa isang iglap, tumakbo siya. Hindi na niya pinansin ang pinto. Dire-diretso siyang tumakbo palabas ng kanyang study. Tinatahak ang pasilyo na parang isang nasugatang hayop. Ibinukas niya ng malakas ang pinto ng silid ni Sinag. Ang eksenang nakita niya ay mas malala pa kaysa sa screen. Nakatayo si Esmeralda, ang kanyang dibdib ay umaalon sa galit. Habang si Sinag ay umiiyak, nang tahimik sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Dahan-dahang binuhat ni Lakan ang kanyang nanginginig na anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, na parang sa paraang yon ay mabubura niya ang sakit, mabubura niya ang kanyang kasalanan. Inilayo niya ang bata mula sa halimaw na nagpapanggap na anghel. Pagkatapos, tumingin siya kay Esmeralda. Ang nakita ni Esmeralda sa mga mata ni Lakan ay hindi lang galit. Ito ay isang bagay na mas malalim, mamadilim. Ito ay ang itsura ng isang taong nawasak. Isang taong nakita ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. "Lakan!" Nauutal na sabi ni Esmeralda. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha nang mapagtanto ang nangyari. Hindi ko sinasadya. Nadulas lang siya." Hindi nagsalita si Lakan, ngunit ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mababa, kontrolado, at puno ng isang nakamamatay na lamig. Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. "Guardia!" Ang kanyang boses ay umabot sa pasilyo. Agad na pumasok ang dalawang security personnel. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Esmeralda. Palayasin ang babaeng ito. Utos niya. Ang kanyang mga salita ay tila pumutol sa hangin. Ngayon din, ang pagpapaalis kay Esmeralda ay hindi nagdulot ng ginhawa. Sa halip, iniwan nito si Lakan sa isang mas malalim na bangin ng pagkakasala. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakamali. Ang katahimikan, na dati ay simbolo ng kanyang kontrol, ngayon ay naging isang parusa, isang salamin ng kawalan ng laman ng kanyang buhay. Kinagabihan, matapos masigurong mahimbing na ang tulog ni Sinag, sa unang pagkakataon ay sa tabi niya ito natulog. Umupo si Lakan sa dilim ng kanyang study. Hawak ang baso ng alak na hindi niya iniinom. Puno ang kanyang isipan. Pinanood niya muli ang recording. Ang pagtulak, ang pagbagsak, ang pag-iyak ng kanyang anak. At ang kasinungalingang sinabi niya sa sarili na ang pag-alis ni Liwayway ay para sa ikabubuti. Isang kasinungalingang winasak ng malupit na katotohanan. Ipinagtabuyan niya ang nag-iisang taong nagpakita ng tunay na malasakit sa kanyang anak at ipinagkatiwala ito sa isang taong ang tanging minahal ay ang kanyang pera. Ang kahihiyan at pagsisisi
ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang pagkatao. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang hanapin si Liwayway, hindi lang para kay Sinag, para na rin sa kanyang sarili. Kinaumagahan, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Siya mismo ang gumising sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Sinag. Nang magmulat ang bata, nakita nito ang mukha ng kanyang ama. Hindi na malamig at malayo, kundi puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Pagsisisi. Sinag, mahinang sabi ni Lakan. May pupuntahan tayo. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ng bata. Sa isang boses na halos pabulong ang unang salita na binitawan niya sa loob ng mahigit 1 linggo, nagtanong siya, pupuntahan po natin si Ate Liway? Tumango si Lakan. Isang bukol ang namuo sa kanyang lalamunan. Oo, anak. Hahanapin natin siya. Ang biyahe ay mahaba. Mula sa sementadong mga highway ng syudad, ang kanilang mamahaling sasakyan ay unti-unting pumasok sa mga bakubakong daan ng probinsya. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga bukirin at puno ng niyog. Ang maingay na busina ay napalitan ng huni ng mga ibon. Para kay Lakan, isa itong paglalakbay sa isang banyagang lupain. Gamit ang address na nakuha niya mula sa Tuhol 1 Fiel ni Liwayway, narating nila ang isang maliit na arko na may nakasulat, Maligayang pagdating sa Baryo Malaya. Ang Baryo Malaya ay ang kabaligtaran ng kanyang mundo. Ang mga bahay ay simple, gawa sa kahoy at pawid, ngunit ang bawat bakuran ay puno ng mga namumulaklak na halaman. Ang mga tao ay nakangiti sa kanila, nagtataka sa kanilang magarang sasakyan, ngunit walang bahid ng inggit. Mayroong isang pakiramdam ng komunidad, ng kapayapaan. Nahihiya, ibinaba ni Lakan ang bintana at magalang na nagtanong sa isang matandang nagwawalis ng bakuran. Magandang umaga po. Hinahanap ko po ang bahay ng mga Ramos. Ang pamilya ni Liway. Ngumiti ang matanda. Diretsuhin niyo lang yan, iho. Yung bahay na may maraming tanim na sampagwitas sa bakod. Sa kanila yon. Sinunod ni Lakan ang direksyon. Hindi nagtagal. Natanaw niya ang isang maliit ngunit napakalinis na bahay. Ang bakod nito ay halos natatakpan na ng mga gumagapang na sampagwita. Ang bango nito ay umaabot hanggang sa kalsada. Simple, ngunit may dignidad. Ipinark niya ang sasakyan. Huminga siya ng malalim. Sa buong buhay niya bilang isang bilyonaryo, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kaba. Dito, ang kanyang pangalan, ang kanyang pera, ay walang halaga. Isa lang siyang dayo. Isang taong may kasalanan. Bumaba sila ng sasakyan. Agad na tumakbo si Sinag patungo sa tarangkahan na gawa sa kawayan. Si Lakan ay sumunod. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sa likod bahay, natagpuan nila ang isang babaeng nasa katanghalian na ang edad, kamukha ni Liwayway, nag-aayos ng mga sinampay. Ito marahil ang kanyang ina. Nang makita sila, nagtaka ito. Sino po sila? Tanong nito. Bago pa man makasagot si Lakan, mula sa loob ng bahay, lumabas ang isang pamilyar na anyo, may dalang isang palanggana. Si Liwayway. Natigilan siya. Ang palanggana ay halos mabitawan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Napako sa 2 bisitang hindi niya inaasahan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng samut-saring emosyon, gulat, pagkalito, at isang bakas ng sakit na hindi pa nawawala. Tumakbo si Sinag papasok ng bakuran. Ate Liway! Ngunit bago pa man makalapit ang bata, humakbang si Liwayway. Tumingin siya, hindi kay Sinag, kundi diretso sa mga mata ni Lakan. Ang lahat ng lambot at init na dati niyang nakikita sa mga matang yon ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig na pader. Ano po ang ginagawa ninyo dito, sir? Tanong niya. Ang paggamit niya ng sir, isang salitang naglalagay ng isang malinaw at hindi matatawid na distansya sa pagitan nila, ay tumama kay Lakan
na parang isang sampal. Dito, sa Baryo Malaya, sa ilalim ng mapagkumbabang sikat ng araw, naramdaman ni Lakan Montemayor kung gaano siya kaliit. Ang salitang sir ay tumama kay Lakan na may bigat ng isang pader na bakal. Ito ay isang paalala, isang malinaw na linya na iginuhit ni Liwayway sa pagitan nila. Hindi na siya ang Ate Liway na nakangiti. Sa harap niya ngayon ay isang babaeng nasaktan, isang babaeng natutong magtayo ng pader para protektahan ang kanyang sarili. Sa likod ni Liwayway, lumabas ang kanyang ina, si Aling Nena. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Nararamdaman ang bigat sa hangin. Dito, sa harap ng simpleng bahay na ito, sa ilalim ng tinginin ng dalawang babaeng sinaktan niya, ginawa ni Lakan Montemayor ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang pagkatao, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan, yumuko siya. Hindi lang isang simpleng tango, kundi isang malalim na pagyuko, isang kilos ng sukdulang pagpapakumbaba at pagsisisi. Ginang Ramos. Liwayway. Simula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng emosyon. Wala akong ibang sadya dito, kundi ang humingi ng tawad. Walang sapat na salita para ilarawan ang kahihiyan na nararamdaman ko. Nagkamali ako. Naging bulag ako sa aking kayabangan at maling akala. Hinusgahan ko kayo. Hinusgahan kita, Liwayway, sa isang paraang hindi katanggap-tanggap. At sa aking pagkabulag, nasaktan ko hindi lang ikaw, kundi ang sarili kong anak. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang pinipigilan. Patawarin niyo po ako. Si Aling Nena ay natigilan, ngunit si Liwayway ay nanatiling matatag. Ang sakit ay sariwa pa. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na basta-basta na lang hinihingi, Ginoong Montemayor. Sagot niya, ang lamig sa kanyang boses ay hindi pa nawawala. Lalo na kung ang sugat ay malalim. Tumalikod siya at akmang papasok sa bahay. Mabuti pa po ay umalis na kayo. Ngunit isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Sinag. Tumingala ang bata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Isang tahimik na pakiusap na mas malakas pa sa anumang sigaw. Napabuntong hininga si Liwayway. Ang puso niya ay nagtatalo. Pakainin muna ninyo ang mga bisita, anak. Mahinahong sabi ni Aling Nena. Malayo ang kanilang biyahe. Sa mga sumunod na oras, isang alanganing kapayapaan ang namayani. Naghain ang pamilya Ramos ng isang simpleng tanghalian. Kumain si Lakan, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa respeto. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng pagkaing niluto sa pagmamahal, hindi sa obligasyon. Hindi siya umalis pagkatapos. Umupo lang siya sa isang bangkong kahoy sa kanilang bakuran. Tahimik na pinagmamasdan si Sinag na masayang nakikipaglaro sa mga kapitbahay. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng kanyang anak na matagal nang nawala. Alam niya na ang kislap na yon ay dahil lang sa isang dahilan. Narito si Liwayway. Kinahapunan, nakita ni Lakan ang isa sa kanilang mga kapitbahay na hirap ayusin ang bubong nitong yero na tinangay ng hangin. Walang nag-uutos, walang nagsasabi, tumayo si Lakan. Tulungan ko na po kayo, sabi niya sa nagtatakang lalaki. Ang bilyonaryong si Lakan Montemayor na sanay sa mga board meeting at mamahaling kasuotan ay umakyat sa isang bubong na kinakalawang. Sa una, siya ay malamya. Hindi niya alam ang tamang paghawak sa martilyo. Napapaso siya sa init ng yero, ngunit hindi siya sumuko. Pinagpawisan siya, nadumihan, at nagasgasan mula sa bintana ng kanilang kusina. Palihim na pinagmamasdan ni Liwayway ang lahat. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Lakan. Nakita niya ang mga paltos sa kamay nito nang bumaba ito. At sa unang pagkakataon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Nang dapit hapon,
Habang nagpapahinga si Lakan sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, lumapit si Sinag. Umupo ito sa tabi niya. "Papa," sabi ng bata, "naalala mo po yung sinabi sa akin ni Ate Liway tungkol sa mga bituin?" Tumingin si Lakan sa kanyang anak, naghihintay, at nagsimulang magkwento si Sinag. Ikinuwento niya ang lahat ng mga masasayang sandali nila ni Liwayway sa mansyon, ang mga kwento sa hardin, ang pagtatago sa library, ang lihim na pagbibigay ng drawing. Sa unang pagkakataon, tunay na nakinig si Lakan. Narinig niya ang saya sa boses ng kanyang anak at naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pagsisisi para sa lahat ng sandaling binaliwala niya. Hindi nila namalayan, nakatayo sa di kalayuan si Liwayway, naririnig ang lahat. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Lakan sa kanilang anak. Isang tingin na puno ng paghanga at bagong tuklas na pagmamahal. Gabi na. Mahimbing nang natutulog si Sinag sa loob ng maliit na sala, ang ulo ay nakapatong sa kandungan ni Lakan. Lumabas si Liwayway at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Matagal silang walang imik. "Liway," basag ni Lakan sa katahimikan. "Alam kong hindi sapat ang anumang gawin ko para mabura ang sakit na naidulot ko. Pero gusto kong malaman mo, ang pagpunta ko dito, hindi na lang para kay Sinag." Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyong hindi pa nito nakikita dati. "Nang mawala ka, doon ko nalaman kung gaano kalamig at kawalang buhay ang mundo ko. Akala ko, ang kailangan ko ay isang reyna para sa aking palasyo. Mali pala ako." Huminga siya ng malalim. Ang kailangan namin, ay isang ilaw, isang liwayway." Ang pag-amin na iyon, na binitawan sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, ang tuluyang bumasag sa lahat ng pader sa puso ni Liwayway. Nakita niya ang lalaki sa likod ng bilyonaryo, isang lalaking naliligaw, isang amang nagsisisi, isang taong naghahanap ng pagmamahal. Tumingin si Liwayway kay Sinag na natutulog ng napakapayapa sa mga braso ng kanyang ama. Ang perpektong larawan ng isang pamilya, isang pamilyang matagal na niyang pinangarap. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi na ito luha ng sakit, ito ay luha ng pag-asa. Tumingin siya kay Lakan at sa isang boses na mahina ngunit buo, sinabi niya ang mga salitang muling magbubuklod sa kanilang mga mundo. "Umuwi na tayo." Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Baryo Malaya ay napuno hindi ng karaniwang katahimikan, kundi ng maligayang tunog ng kampana mula sa maliit na simbahan. Walang engrandeng parada ng mga mamahaling sasakyan. Walang mga bisitang may matatayog na apelido. Walang mga reporter na nag-aabang sa labas. Ang naroon lang ay ang mga simpleng taga-baryo, ang pamilya ni Liwayway at ilang piling kaibigan. Sa harap ng dambana, nakatayo si Lakan Montemayor. Wala na ang malamig na aura ng isang bilyonaryo. Sa kanyang suot na simpleng barong Tagalog, siya ay isang lalaki lamang. Isang lalaking nakatagpo ng kanyang tahanan sa mga mata ng babaeng naglalakad papalapit sa kanya. Si Liwayway, sa kanyang puting bestida na simple ngunit elegante, ay tila isang anghel. Ang kanyang nangiti ay mas maningning pa sa anumang diamanteng kayang bilhin ni Lakan. At sa gitna nilang dalawa, hawak ang kanilang mga kamay, ay si Sinag. Nakasuot din ito ng maliit na barong at ang kanyang nangiti ang pinakamaliwanag sa lahat. Hindi na siya ang batang nalulunod sa kalungkutan. Siya ang buhay na simbolo ng pag-ibig na muling nabuo. Nang iharap sila ng pari, ang mga binitawan nilang salita ay hindi lang mga pangako. Ito ay mga katotohanang pinatunayan na ng panahon. "Tinantanggap kita, Liwayway," sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay buo at puno ng sinseridad. "Bilang aking liwanag sa dilim, aking kapayapaan sa gitna ng unos, at aking kabiyak, ngayon
at magpakailanman. Tinantanggap kita, Lakan, sagot ni Liwayway. Ang mga luha ng saya ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bilang aking lakas, aking pangarap, at aking kabiyak, ngayon at magpakailanman. Nang sila ay idineklara bilang mag-asawa, si Sinag ang unang yumakap sa kanila at sa mahigpit na yakap na yon, ang tatlong nasirang puso ay tuluyan ng nabuo bilang isa. Ang Hacienda de las Nubes na kanilang binalikan ay hindi na ang malamig at malungkot na palasyong kinamulatan ni Sinag. Ang katahimikan ay napalitan na ng mga tawanan. Ang amoy ng mamahaling panlinis ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong adobo mula sa kusina, kung saan si Liwayway mismo kasama si Manang Cora ang naghahanda. Ang mga pader na dati hubad ay napuno na ng mga drawing ni Sinag, mga makukulay na guhit ng araw, mga bulaklak, at ng isang pamilyang may 3 miyembro na laging magkakahawak kamay. Ang mansyon ay naging isang tunay na tahanan. Isang umaga ng linggo, natagpuan silang 3 sa malawak na hardin. Hindi para mag-utos sa mga hardinero, kundi para sila mismo ang magtanim. Si Lakan, na dati ay tablet ang laging hawak, ngayon ay may hawak na pala, naguhukay sa lupa. Si Liwayway ay naglalagay ng mga bagong binhi ng sampagita, habang si Sinag ay masayang nagdidilig. Papa, tingnan mo, may bulate! Masayang sigaw ni Sinag. Tumawa si Lakan, isang tunay at maligayang tawa. Dinungisan niya ng kaunting lupa ang ilong ng bata. Hayaan mo siya, anak. Tumutulong siyang maging malusog ang lupa para sa mga bulaklak ni Mama. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ni Liwayway ang kanyang mag-ama na nagtatawanan sa gitna ng lupa at mga halaman, naramdaman niya ang isang kapayapaang hindi niya akalaing posible. Ang kanilang kwento ay nagtapos hindi sa isang engranding pagdiriwang, kundi sa isang simpleng hapon sa tabing dagat. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa dalampasigan. Si Lakan at Liwayway ay magkahawak kamay. Ang kanilang mga paa ay hinahalikan ng banayad na alon. Sa unahan, masayang tumatakbo si Sinag. Hinahabol ang mga alon na umatras sulong. Ang kanyang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Niyakap ni Lakan mula sa likod si Liwayway. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito at sabay nilang pinanood ang kanilang anak. Salamat, bulong ni Lakan sa tabi ng tenga ni Liwayway. Para saan? Tanong ni Liwayway. Sa pagdating mo, sa pagtuturo mo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na mas malalim pa sa karagatan sa kanilang harapan. Ikaw ang liwayway ng buhay namin. Ngumiti si Liwayway. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Lakan. Sa kanilang harapan, ang papalubog na araw ay nag-iiwan ng mga kulay ginto at rosas sa kalangitan, isang pangako ng panibagong umaga. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang anino ng 3 tao sa buhanginan ay nagmistulang iisa. Isang pamilya, buo, masaya at payapa. Ang kanilang bagong liwayway. At dito, nagtatapos ang kwento ni Lakan, Liwayway at Sinag. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagsilay ng pag-asa. Habang binibigyan ko ng buhay ang kwentong ito, naging bahagi na rin kayo ng paglalakbay. Bawat isa sa mga karakter na ito, ang kanilang sakit, ang kanilang pagbangon, ay hinulma. Hindi lang ng aking imahinasyon, kundi ng inspirasyong dulot ng inyong patuloy na pakikinig. Naramdaman ko ang bigat sa puso ni Lakan, ang tibay ng loob ni Liwayway, at ang tahimik na pighati ni Sinag. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nasusukat sa anumang halaga. Ito ay nasusukat sa lalim ng pag-unawa, sa tapang na magpatawad,
At sa pag-asang laging may bagong umaga, isang bagong liwayway na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong baon-baon mula sa kwentong ito? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ang siyang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa aking pagsusulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento na ating sama-samang tutuklasin.